Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Ayan, aminado siya. Buwisita si De Lima. Gago! Alam mo bakit nila inamin? Baka kasi may record na bumisita sila. Kung hindi nila sinabi, mababasag yung kanilang kwento. So inunahan nila yung mga tao, di ba? Inunahan na nila yung tao na, hindi, meron kami bumisita rin kami. Ito, wag niyong kakalimutan na. Itong tao na ito, si De Lima, ang tindi ng galit sa mga Duterte niyan. Kasi nakulong yan Hindi nakasubo ng ng masarap na pagkain. Ano kaya masarap sa kanya? Sulat nyo nga dyan sa baba kung ano yung masarap sa kanya. Matagal na hindi nakasubo ng masarap na pagkain yan noon kasi nakulong yan Di ba, noong panahon ni Duterte. Kaya galit na galit yan. Kaya gaganti yan. Nito lang December 8 ay sinabi ni De Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President. Kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napasuna ang one-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni Vivi Sara. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Di ba? So ayan daw Ayan daw. Doon pa lang sa mga kwento. Again, wag natin na anuhin yung abogado. The lawyer does, hindi naman po yan Yan po ay officer of the court, meaning talagang hinahire lang sila. Wag yung sisisihin yung lawyer, walang kinaugnayan yung lawyer sa Siya ay lang, kinuha lang siya abogado. Trabaho niya lang yan. Okay? So, importante natin maunawaan ito na yung mga sablay na statement, di ba, yung pagdi-deliver sa isa na yan, pagdi-deliver sa bar ng pera sa dami-dami naman ng lugar. Yung dumalaw daw ang si Duterte sa kanya, bakit hindi man lang maglabas ng video, picture or anything. You have to prove it Always remember, you have to prove every accusation that you would say. Hindi pa pwedeng basta-basta lang. Yan ang Kasi tandaan niyo to Ito kasi ang style ng gobyerno ngayon ni Marcos. It doesn't matter to them whether they prove it in court as long as ma-taint namin yung pananaw natin, yung imahe ni VP Sara Duterte. It doesn't matter to them whether makonvict o hindi makonvict si VP Sara Duterte. Ang importante sa kanila, this is all about politics. 2028 election. Masisira yung perception natin or yung ating pananaw kay VP Sara Duterte. That's the goal. Not only us, but ang kanilang they're trying to convince, yung naalala nyo sa trust rating, yung 33% si VP Sara Duterte, tapos wala na ito si Marcos, lalo na yung mga kasunod, hindi pala si Marcos, si Raffy Tulfo, at saka yung the rest, di ba? Wala na sa time is 2 kaya ang tawag doon. Ibig sabihin talagang layo na. Ang hinahabol na lang nila yung, I think it was 40%, yung ayaw pang sumagot kung sino yung gusto maging presidente. Yan ang hinahabol nila. Yan ang tinatry nilang utuin. Yung 40% na hindi pa convinced kay VP Sara Duterte. Kasi pag nakuha nila yung kahit man lang yung kalahati niyan o yung 20%, sa tingin nila lalamang na sila. Yun ang kanilang pananaw. Kaya sa kanilang pananaw, hahabulin nila yun. Yun lang. Wala nang iba. Yun ang kanilang purpose, habulin yung percentage na yun. Again, pag hindi kayo nanindigan sa katotohanan, sasablay lahat ng kwento. Katulad na nangyayari ngayon. Sa tingin ko, kesa na nakakatulong yung whistleblower sa kanilang goal na siraan si VP Sara Duterte, lalong nasisira. Nasisira yung goal nila. Lalo tuloy nakikita ng mga tao, bakit kaya sinisira ito si VP Sara Duterte? Ano kayang meron? Bakit kaya siya pinagtutulong-tulungan? Bakit kaya ganyan silang takot na takot kay VP Sara Duterte manalong presidente? Tapos, pag nakita nilang kasinungalingan, how can you believe the government or the kakampuit or the makakaliwang NPA sa kanilang ikakampanya sa 2028 kung ngayon nagsisinungaling sila at booking na booking sila dito? Di ba? If they're lying now para lang masira si VP Sara Duterte, anong assurance mo na hindi sila nagsisinungaling pagdating ng kampanya at pag kanila pong kinampanya yung kanilang mga sari-sariling kandidato? Kung sinungaling sila ngayon. Sabi nga di ba, na pag sinungaling ka noon, malamang sinungaling ka pa rin ngayon. Ito, tingnan natin ito. Sino ba ito si Ramil Madriaga na ito? Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, na kilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora.
Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Alam ko kung bakit. Tapos din siya ng Alam ko kung bakit. Mahina ang logic niya. Alam ko kung bakit. Mahina ang logic niya. Ay na, yung mga ano niya, sa laysay niya, sablay eh. Pero, okay ano, easy lang kayo. Easy lang kasi mamaya may sasabihin tayo. Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng kidnap for ransom group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa-akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGFP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng Take note po take note po. 2023. Lumabas din po yung kanyang hawak na ganon. Yung July 14, 2023, ay siya po ay nahuli at inimbestigahan siya nung sabi nga nila inimbestigahan ng PNP for certain period of time si Madriaga nun. Pero hindi nila nalaman na aide siya ni VP Sara Duterte. Nagigets ninyo? Siya po daw ay aide. Pero hindi nalaman nyo ng PNP. Ang inan yan. Bobo ba PNP para hindi malaman? Siyempre, merong background check yan. Profiling. Alam naman natin ibig sabihin siguro ng profiling. Sa mga hindi yung talagang kinikilala. Paano mo inimbestigahan yan? Kaya nga nila nahuli ng todo-todo. Background check. Tapos, noong time na yon, ni isang beses hindi lumabas sa investigasyon ng PNP na siya po ay aide ni VP Sara Duterte. Antindi, no? Ang lupit. So, magtataka ka talaga. Hindi nakita ng intelligence yan. Hindi man lang alam mo yun? So, kalokohan po. Tuloy natin. biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So, ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Ito, pakinggan natin itong part na to na dininay. Kasi sinabi niya na naging isap daw siya, napasok daw siya. Ito, pakinggan natin Yung mismong, again, AFP po ito AFP po ito. Armed Forces of the Philippines Colonel Raymond Dante La Chica is rejecting claims raised by Ramil Lagunoy Madriaga, a detainee who alleges he once worked as a bagman for allies of Vice President Sara Duterte. Madriaga made a series Yari itong kernel na to, baka sibakin to. Kasi hindi siya sumasakay sa kwento ng mga nasa gobyerno ngayon. of accusations involving campaign operations and funding, all of which remain unverified. Madriaga's statements have sparked public attention, with questions now focused on the credibility of his testimony and the motives behind his claims. Ito pa matindi Okay? Convicted siya noong 1997. Okay? Na-overturn ng SC noong 2003. Ibig sabihin, 2003 sinabi hindi na. Hindi, ibig sabihin, na-overturn ng Supreme Court. Pero sa affidavit niya, naging isap siya noong 2001. Tangina naman, sorry Isap yan. Yan ang isa sa pinakamatikas dyan sa AFP. Alam ko yan. Marami tayong kakilala dyan. Nung panahon ni Pangulong Duterte kasi, di ba, yung naimbitahan si Moca, yung opisina niya, which is at that time is Chief of Staff po niya, sa intelligence, yung national intelligence ng Pilipinas, yung syempre marami na tayong nakilala nun. Mantakin mo, convicted siya nung panahon na pumasok siya sa ISAP. Maniniwala ka doon? Sinong tanga ang mag-a-approve sa'yo sa ISAP? Isa kang convicted, gagawin kang ISAP, hindi kagaguhan yan. Sabi ko sa inyo, walang sundalo ang papayag sa ganyang klaseng katarantaduhan. Convicted ka ng kidnapping, tapos bigla kang
naging opisyal ng AFP. Ibig sabihin, naging ano ka, naging membro ka nila. Hindi papayag sila dyan. Paano? Paano yun? Paano nangyari yun? Sige nga, explain. Kaya nga ito, dinideny niya eh. I categorical state that I do not know Mr. Madriga. And I have no personal or professional dealing with him at any time. Any assertion suggesting I was associated with him, recommended by or work with him is a false and ano yan? And devoid of factual basis. Denied siya. Oh. In an official statement, Colonel La Chica says that he does not know Madriaga and calls the allegations baseless, flatly denying any connection or involvement. He adds that AFP assignments, especially those involving top officials, follow strict security screening and cannot be influenced by private individuals. For investors, what matters most is clear and credible governance, because trust in national security and institutions directly supports the Philippines' economic stability. Kita nyo? Diyan pa lang, sablay na eh. Diyan pa lang. Sa dami-dami pa niyang sinablay na sinabi, sinulat, sablay na eh. Yan pa kaya. Di ba? I mean, saan ka nakakita? Sabi nga dito, strict compliance, which is totoo naman. Alam mo, ang AFP, they, as much as they can, they would really be professional. Ako, marami akong kilalang ganyan. Ano sila? Meron sila sinasabi pagdating sa mga sa gobyerno, sa mga politiko. But because they're really professional, ano sila? Yung judgment nila hindi dapat na alam mo yun, na naiimpluwensahan, lalong-lalo na ng mga politiko. So malabo daw yung sinasabi na yan. Kaya nga sabi dito ito, kumpirmado ng abogado, iisang Madriaga. Sabi ng abogado, ang Madriaga nagsulat ng affidavits ay yung ding na aresto noong July 2023. Una, bakit walang ulat na age siya ni VP? PSG, wala. Intel officer, wala din. Kahit anuman na may bigat. Alam mo yun, lahat lang na sinasabi niya, ay naging ganito ko. Parang yung mga nahuhuli sa kanto. Yung mga nahuhuli na nagbit ng traffic yung may traffic violation, pag nahuli, ano ka, pulis ako. Putang ina, pulis ako. Sa ganun pa. Tapos pag binusisi mo, yung pala barangay pulis lang, pulis-pulisan lang. O kaya pulis kang pangkalawakan. Maraming ganyan Pilipino yung nagkiklaim. Hindi, opisyal ako. Ano opisyal? Hindi ba ako kilala? Opisyal ako. Opisyal ng ano? Sa Office of the President. Tangino, kakatakot. May sticker pa ng Office of the President. Oh, shit. Maraming ganyan Pinoy, di ba? Mga sasakyan nila. Official ng ano. Anong trabaho mo doon? Nagdi-deliver ng dyaryo. Sa opisina ng Presidente. So, Office of the President ka nagtatrabaho. Gago! Maraming ganyan yung sinto-sinto. Yung claiming ganito. Tapos ano gagawin? Magpapapicture lang. Picture yung building sa likod, Office of the President. Nandito na ako sa trabaho ko. Putang ina. Yung palang di-deliver na ng dyaryo. Hindi ko naman sa nilalang lang yun, ha? Pero isang alam mo yung isang kalokohan talaga yung ginagawa nito mga to. Tapos meron pa nga dyan, sabi, ito, andali, pakita lang natin nasa law school daw. Okay, ito pala muna, sorry. Ayan. Ito yung ito yung statement. Statement na pala. Ito pala yung news, so sinasabi nga yan. Okay na yan. So dinideny siya. Ito pa. Natawa ako sa status nito ni Daryl Yap . Kasi daw noong 1990 nag-law school daw ito. Pumasa nga daw ito pero natapos niya yung law school pero hindi siya pumasa ng board exam. Ewan ko kung bobo o kung kaya yan. I do not know. Tapos naging kaklase daw niya si BP Sara. Elementarya pala si BP Sara Duterte, nasa law school na. Palakpakan. Ganyang katalino ang aming magiging presidente. Elementarya pa lang, law student na. Alam mo, itong problema kasi sa mga yan. Sabi ko nga sa inyo tanga lang ang maniniwala sa mga ito. Yung itong witness na to. Tanga lang talaga. Or, yung mga kakampwet. Yung mga analyst nila. Alam mo, meron silang roster of analyst. Alam mo yun, pustahan tayo, sabay-sabay yan, yung pangalan nito, si Jesus Palsi, sabay-sabay yan. Yung si Llamas, magkakasama yan. Yan si Heidaria, isama mo na rin si Mark. Uy, swerte mo, Mark, ha? Mga kasama mo, mga low level lang dyan sa kakampwet. Ngayon, nasama ka na ngayon dyan. Palakpakan natin si Mark, Political analyst ka na rin ngayon, Sino pa? Si Krista, isa pang mahina utak. Sama-sama yung mga mahina utak na yan, Si Palsis, ang abogadong mahina utak. Si Hidarian, ang foreign analyst na mahina rin ang utak. Si Krista na vlogger na mahina rin ang utak. Pinagsama-sama yung mga mahina utak. Anong nakakalabasan ng kanilang argumento? Mahina utak.
Sasakyan nila to. Nag-abogado yan ha. Kasabay na nag-abogado ni Inday Sara Duterte noong 1990. Doon nagsimula ng abogasya yung Sabi mo na 4 na taon. Ilang taon si VP Sara nun? Naglolo na siya. Ano kayo, loko-loko? Maglolo na lang kayo. Diba? Tapos meron pang sabi sa affidavit, si Roelio Goles daw nagpakilala kay Madriaga kay Digong noong 2016. Ang problema, si Goles ay Liberal Party. Bakit siya magiging tulay ng Duterte campaign? Dagdag pa, patay na si Goles na hindi siya pwedeng sumagot ngayon. Nagigets nyo? So dinawit si Goles, alam ko congressman ito eh. Dinawit siya kasi hindi na siya makakapagsalita kasi patay na siya ngayon. Ibig sabihin, para lang hindi mabuking yung kanilang kwento, naganap sila siguro ng congressman na may picture sila. Di ba? Ganon. Tapos magkasulungat ang ulat ng News 5. Naku po, patay tayo dyan, News 5. Noong 2023, balita ng News 5 na sa Madriaga ay close in security ng Phil Chinese na kinidnap nila. Kaya ingat-ingat kayo dyan, mga ganyan. Close in security ng Phil Chinese na kinidnap nila noong 2023. Ngayon, ang balita na nila, trabahador siya ni VP Sara Duterte. Alin ang totoo? Hindi pwedeng pareho ang tama, sabi nga. TV5, anyari? Bakit gayon ang inyong kwento? Ay, sa bagay, nagbabalita lang naman sila ng katangahan. Hindi, alam mo, kaya nga dito nakakapagtaka eh. Salsal na salsal itong balita na to. Ibig sabihin, minuminuto, binabalita to ng mga mainstream media. Pero yung kay Zaldico, halos inignore nila. Which is kumpletong detalye, kumpleto talaga. Tama, tumutugma doon sa mga testimony ng iba. Ito kasi, kwento lang niya eh. Sabi nga nung kanta, kwento mo yan. Ano ba yun? Kwento mo yan. Tanga ka dyan. Ay, mali. Di ba yung kwento mo yan? Bida ka dyan. Yung ganun bang kwento? Di ba? So, sablay ang timeline. Sablay yung pirma. Ay, sadya, pakita pala natin yung pirma. Saan na ba yun? Wait, hindi ko, na-ano ko yun eh. Na-screenshot ko yung pirma eh. Ipakita natin. Kasi yung pirma doon sa affidavit niya noon at saka yung pirma niya talaga ay hindi nagtugma. Naku po, hindi ko na-download eh. Makikita natin yan sa social media. Yung pirma na magkaiba. Anyway, pag nahanap po, ipopost ko. Pag nahanap natin, kasi sablay na sablay ho yung pirma niya eh. Ibang-iba doon sa tunay na pirma ng ay nako. Anyway, diyan mga kababayan, makikita natin na sablay na sablay. At eto, matindi. Yeah? Tadhana mismo ang nangyari. Bakit? Pagkatapos lumabas ni whistleblower, kinabukasan, sinampahan siya ng plunder case si VP Sara Duterte. O, di ba? Talagang kasi alam mo, eto yan PR to eh. Tandaan nyo, this is a PR move. It's really obvious. PR move. Alam mo, sobrang lakas nung kalaban mo. Kahit anong gawin mong banat, hindi tumutumba. Mantakin mo, impeachment na nga ang sa kanya, hindi pa rin siya tumutumba. So anong dapat gawin? Tadtarin mo lang. Kasi mapilayan lang, panalo ka na. Makaka-harm ka na. May baba lang ng konting puntos yan. Kung 33 siya ngayon, as far as I remember, 33% sa survey, sa pagka-presidente, may baba mo lang ng 3%, malaking bagay na yan. So anong gagawin mo? Tadtarin mo lang. Tadtarin mo ng kaso, tadtarin mo ng chismis, tadtarin mo ng whistleblower para bumaba kahit papaano. Pero yun ang akala nila. Kasi nga, minsan, sabi nga, pag tinadtad mo ng baril, may sound effect yan ha. Minsan nagre-ricochet yan, bumabalik yung bala sa'yo. Pagbalik ng bala sa'yo, yari ka. Diba? Oo, maaaring tumama yung iba, pero dahil, alam mo, ito pagka pumutok ka kasi, akala nung iba mas madaling pumutok, mas tatama ka pagka dala-dala mo yung Armalite, yung automatic. Hindi mahirap. Minsan kasi yung balik nung yung baril, yung lalo ka lang makukusan sa direction instead of shooting with a pistol. Dahil nga sa tinadtad mo, tinamaan ka pati ikaw. O kaya umikot yung bala. Tumama sa isa, tapos tumalbog sa'yo. Kaya na maaaring mangyari sa kanila sa ginagawa nilang yan eh. Diba? Tingnan ninyo, ngayon meron na kagad siyang na patong-patong ha. As in patong-patong talaga, papel. Patong-patong na papel. Hinainan ng patong-patong na reklamo ng ilang civic group si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Dahil ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si Duterte. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC, ano daw ba ang basihan nitong mga reklamong sinampa laban kay Vice?
Ruth, bungkos-bungkos sa mga dokumento ang bitbit ng civil society leaders na magkain nga sila ng patong-patong na reklamo laban kay VP Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang nga dyan yung plunder, bribery, malversation, graft, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Inireklamo din nila ang 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kung saan siya naging dating secretary. Kabilang nga dyan ang dating chief of staff niya na si Attorney Zuleika Lopez at Grabe oh. Ang dami hindi naman. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Para talaga maistorbo. Walang makagalaw, mapilay. Una, gastos. Siyempre, matinding gastos yan pag maraming demanda yung abogado. Maraming gagawin. So gagawin nilang busy yung mga nasa opisina ni VP Sara Duterte. Para talaga mapilay siya. Hindi makakapagkampanya pagdating ng panahon. At the same time, hindi sila makakagalaw ngayon. Aasikasuhin lang nila yung puro demanda. Ganyan katindi. ating spokesperson na si Michael Toa. Kaugnayan ng maanumalya o manong paggamit ng kabuuang 325.5 million pesos ng confidential funds ng pareho pong opisina. Kahit ng isa sa mga complainant na si Father Flavio Villanueva ay dapat malaman kung saan po napunta at kung nagamit ba sa tamang pamamaraan ang pondo ng bayan. Naungkat din po sa reklamo ang andalay gawagawang mga pangalan gaya ng Mary Grace Gliatos na nakasaad sa acknowledgement receipts na tumanggap umano ng confi funds mula po sa tanggapan ng bise. Kanila rin po pinuna itong anilay pag-iwas ng bise sa pagsagot sa issue ng confidential funds. Dahil sabi nila, kung si VP daw ay walang tinatago, dapat siyang kumarap sa investigasyon. Ito rin daw po ay hindi usapin ng politika. Ayon pa nga sa complainant, ay mahalaga rin na masilip ang bank accounts ng bise. Narito pang pahayag na Father Villanueva at ni Dr. Shelo Magdo. Confidential funds is also public funds. Uy, When there ito yung ano, di ba? Yung paring umami na... Maalala niyo nun? Ito ba yun? Ito ba yung pari na yun? Yung umami na siya ay dating gumagamit? Tapos na-booking ni Bato? So naging pari ka na ano ka, gumagamit ka pa? Naalala niyo? Ito ba yun? Pakisagot niya ako kung ito yun. is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. May malinaw na parameter Tama.